Mga kapatid, pakinggan natin ang ilang mahalagang verse mula sa Numbers 33. Sa verse 2, sinasabi, isinulat ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon. Sa verse 52 hanggang 53, palayasin niyo ang lahat ng naninirahan sa lupain, angkinin niyo ang lupain, at doon kayo manirahan, sapagkat ibinigay ko ito sa inyo. At sa verse 55, ngunit kung hindi niyo sila palalayasin, sila ay magiging parang tinik sa inyong mga mata at sugat sa inyong tagiliran. Ganito iyan mga kapatid, itong Numbers 33, parang diary ng buong paglalakbay ng Israel. Lahat ng dinaanan nila nakasulat. Mahigit 40 lugar. Bakit kaya pinasulat ng Diyos? Una, gusto ng Diyos na maalala nila ang bawat pinagdaanan nila. Hindi lang yung magagandang nangyari, pati yung hirap, reklamo, at pagkakamali. Kasi doon nila makikita kung gaano katapat ang Diyos. Pangalawa, makikita natin na hindi aksidente ang lahat. Bawat hinto nila may dahilan. Minsan umaabante, minsan natatagalan, lalo na kapag sumusuway sila. Pero kahit ganun, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pangatlo, pagdating nila sa lupain na ibibigay sa kanila, malinaw ang utos ng Diyos, linisin nila. Alisin ang mga Diyos-Diyosan, palayasin ang mga taong hahadlang sa kanila. Hindi pwedeng kalahati lang ang pagsunod. At pang-apat, nag-warning ang Diyos, kapag hindi nila sinunod yan, babalik din sa kanila ang problema. Parang tinik sa mata, parang sakit na hindi nawawala. Ngayon, paano natin ito i-apply sa buhay natin? Una, magbalik tanaw ka. Isipin mo, saan ka dinala ng Diyos? Ano ang mga pinagdaanan mo? Yung mga panahong akala mo wala ng pag-asa, pero tinulungan ka pa rin niya. Yan ang patotoo mo. Pangalawa, matuto kang magtiwala sa bawat season ng buhay. Minsan parang okay ang takbo, minsan parang wala. Pero tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. May ginagawa siya kahit hindi mo nakikita. Pangatlo, alisin mo ang mga bagay sa buhay mo na alam mong hindi tama. Pwedeng kasalanan, maling gawain, o mga bagay na inuuna mo kaysa sa Diyos. Huwag mong hayaang manatili yan. Kasi tandaan mo ito, kung anong hindi mo tinanggal ngayon, yan ang posibleng maging problema mo bukas. At pang-apat, sumunod ka ng buo sa Diyos. Hindi yung pwede na okay na to, ang gusto ng Diyos, buong puso, buong pagsunod. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa paggabay mo sa bawat yugto ng buhay namin. Tulad ng Israel, dumaan din kami sa hirap, sa pagkakamali, at sa mga pagsubok, pero hindi mo kami iniwan. Tulungan mo kaming maalala ang kabutihan mo sa amin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon, kahit hindi namin naiintindihan ang lahat. Bigyan mo kami ng tapang na alisin ang anumang bagay sa buhay namin na hindi nakalulugod sa iyo. Ingatan mo ang puso namin laban sa kompromiso. At Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo ng buong buo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.